Isang mapagpalang araw po sa inyo mga ka-TH. Ang ating pong pag-usapan mo ngayon mga ka-TH, papaano po natin i-operate o papaano po natin ah, gagawing paghukay ang isang item na na-detect po natin na nasa malaking bato. Sabihin natin yung hindi kayang alisin ng apat o lima katao. So, paano ang movement, paano ang tamang paghukay nito sa under the rock item, mga ka-TH. So, ganito mga ka-TH yan. Kung dahil napakamahal ngayon mga ka-TH kung gagamitan mo pa ng equipment o tulad ng backhoe o tulad ng mga piloder para lang ma-move o maalis yung parang pinaka-ibabaw, pinaka-rock na doon ay mayroon kayo na-detect at doon nyo na-detect yung item na napakalakas ng detection na dapat kayo gagastos pa ng malaki para lang ma-move, maalis doon yung bato o at para makita lang niyo yung item na doon sa kanyang sa ilalim ng kanyang bato mismo yung item. So ganito mga ka-TH, lalo na ng mga ka-TH kung yan ay nasa bulubundukin, yung hirap pasukin ng equipments at mahirapan po talaga kayong lalo na kung malaki ng yung nakadagan mismo. So, paano ang paghukay, paano ang digging niyan mga ka-TH? Sa mga ka-TH yung ang system mga ka-TH sa pagdigging, sa paghukay sa mga under the rock, sa ilalim po ng bato na malalaki ay pa letter L mga ka-TH. Maghukay po kayo mga ka-TH, huwag masyadong doon sa malapit ng dikit mismo sa bato mga ka-TH kung ang detection ay under the rock, ay nasa ilalim ng bato. So, magdistansya po kayo mga ka-TH sa mga 2 to 3 o 1 to 2 meters or 2 to 3 meters ang hukay nyo mga ka-TH. First hukay, first digging nyo ay patuwid din pa L. So, patuwid din pa L going under the rock sa ilalim ng bato. So, halimbawa test dig kayo ng mula sa bato, mula dun sa marker sign ay 2 to 3 meters ang layo sa bato, yun sa big rock. Halimbawa, big rock boulder yan, mga ka-TH. So, 2 to 3 meters po yung layo. Pwede kayo mag-test dig. Pwede kayo mag-test dig ng 1 meter or 1.5 meters pababa. Then, mag-sink po kayo ng pa-letter L going inside papunta sa ilalim ng bato. Kasi ang purpose niya mga ka-TH, kung halimbawa medyo naman di makalakihan yung bato, na kasi pwede niyang gumulong kung masyadong dikit yung hukay. Tulad na lamang yung mayroong isang grupong treasure hunter na yung pagkahukay nila ay biglang gumulong yung malaking bato at nadaganan yung mga treasure hunter na yon. So, ibig sabihin wala silang safety measure
na kasi nga ang hukay nila medyo kalakihan kasi ang ginawa nila ay nasa 3 by 4 square meter yung pagkahukay. So medyo malaki kasi nga ang purpose din nila para kung doon man banda ay makita agad nila yung halimbawa doon nakalagay yung item. So hindi nila naisip noon na yung bato ay pwedeng gumulong doon sa hinukay nila. Kaya nga dapat mayroong distansya. Ah, magtira kayo ng 1 meter o 2 meter mula doon sa malaking bato kung yung item na na-detect nyo ay nasa ilalim ng bato, under the rock. So, karamihan sa mga treasure hunter ay ang ginawa nila 2 to 3 meters bago sila mag-test dig pababa. Then, pa letter L, pailalim ng bato. So, kahit papano, hindi gagalaw pa talaga yung bato kasi nga, mayroon ka pang natitirang lupa na pang-hold doon sa bato na yan kung malaking bato na yan. So, ang delikado kasi diyan kung yung biglang gumulong yung bato kasi wala na siyang force kung dikit na dikit, masyadong dikit yung hukay at medyo kalakihan din yung hukay na kayang gumalaw yung bato. Yun yung mabigat doon. So, yun yung mga tips lang mga katiits na ang paghuhukay na under the rock ay mayroon sa talagang distansya. So, mag-test kayo kahit pagka-apat na anggulo yan. Pwedeng sa north, pwedeng sa south, pwedeng sa east, pwedeng sa west. So, yun yung test dig. Basta magtira lamang kayo mga katiis ng parang pang-hold ng bato. Kung halimbawa markers yun na may detection ah, yung kanyang area na yan. So, mismo sa sentro ng bato yung detection niya. So, hindi nyo kayang itulak o sobrang malaking bato. So, ah, lalo na kung sa mga video bulubundukin, talagang hindi kayang abutin ng ano yan, ng mga backhoe or na pwedeng humila dyan. At mayroon ng mga instances na may mga ginagamit sila ng mga belt na yung minsan pantali sa yung mga cargo trucks. Maganda yung mga tali. Minsan tinatali lang din. May nakikita ko, may napanood po akong mga treasure hunter na tinatali nila yan sa punong kahoy ng kung mayroong punong kahoy yung kalapit na area na inyong kung saan kayo nag-ooperate na pwedeng itali nyo yung parang pinaka hard belt yon na pwedeng pang alis ng malalaking bato. So yung minsan na nakikita ko sa mga treasure hunter na gustong alisin yung parang pinakatakip na kung saan na-detect nila na nasa ilalim na bato yung item. So yun na nga mga katiis, ang pinaka-safest, pinaka-the best na gagawin nyo ay maghukay kayong pababa, magtira kayo ng pinaka pwede pang mag-hold ng bato na yan ng 1 meter or 2 meters para hindi siya gumalaw yung bato. So intact yung bato na safe din yung mga naghuhukay, yung mga treasure hunter na yan na nasa ilalim po yung detection o nasa ilalim yung item sa ilalim ng bato. So, yun yung isa sa nakikita kong ligtas para hindi gumalaw yung bato, mga katiits. So, titirhan po nyo ng 1 meter or 2 meters yung paikot niya. Didistansya lang mga katiits. Magdistansya lang po kayo ng 1 metro, 2 metro mula dun sa kung saan na-detect nyo na bato or yung mga malalaking bato. So,
Sana mga katiits yung aking rini-reveal na safety measure regarding sa digging ng under the rock ay nakakatulong po sa inyo mga katiits. So, hanggang dito na lang mga katiits. Thank you for watching. Sana ay nakatulong po ito sa inyo na upang maiwasan yung mga aksidente mga katiits. So, muli, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Don't forget to hit the notification bell button para updated po sa aking mga video pang ipapalabas. Thank you so much for watching. God bless as always.